Eto na. Kamusta na po kayo mga taga Davao City? Mga mamamayan ng Davao City. Kayo man ay pro Duterte, pro Marcos, o kayo ay mga makanugrales. At ito yung ating pag-uusapan. Yun munang local politics sa Davao. Ganun pa man kahit local, ay national because Duterte ang pinag-uusapan dyan. Duterte laban sa Nograles. Si Digong Duterte ay tumatakbong mayor. Si Mayor Baste ay tumatakbong vice mayor. Ang kalaban niya ay si attorney, dating secretary, dating chairman ng Civil Service Commission na si Carlo Nograles for mayor ng Davao City. Yun naman kanyang kapatid ni si attorney Migs Nograles, yung abogada, na tumatakbo ngayon, 1st District Congressman ng Davao City, kalaban si Pulong Duterte, dati itong PBA party list. So, dito sa nangyari na pagkakahuli at ngayon ay nakakulong na sa ICC, si Duterte, ito ba ay may bintahe? Ito ba ay malaking tulong? Or ito ba ay magiging daan para swak ng maging mayor at congressman ang magkapatid na Nograles sa Davao City at 1st District? Kahit nandyan si Pulong Duterte, pero yung nakakatandang Duterte ay nakakulong na. At pag atin pong susubaybayan yung kaso at mga balita mula sa ICC, sa schedule pa lang ay mukhang matagal. Talagang hindi makakapangampanya at hindi makakabalik si Duterte rito sa Pilipinas kasi nga ang next hearing ay sa September pa. Ang eleksyon ay sa Mayo, tapos na ang eleksyon. Okay, di ba? Yan po yun eh. At kung ganyang katagal ang schedule ng bawat hearing, ay aabuti ng taon ito. Eh, ang pagiging mayor ay 3 taon lang. So kayo mga taga Davao, mamili kayo. Sino ang gusto nyo maging mayor? Yung nakakulong o yung nakakalaya? Ng malaking tanong para sa mga Davaoeños, paano sila ngayon mamimili? Diba? Kasi alam naman natin, malakas ang mga Duterte doon po sa Davao City. Kaya lang, kailangan pong isang alang-alang ng mga taga Davao ang kanilang kinabukasan. Napakahirap naman po na magkaroon ng mayor sa loob ng 3 taon na hindi mo nakikita. Kung yung anak nga ay hirap na hirap makapasok doon po sa ICC Detention Unit sa The Hague, Netherlands, nako, paano ito makakapagsilbi as mayor? So, boboto ba ang mga taga Davao City ng isang mayor na papasahurin nila nang hindi naman nagtatrabaho? Boboto ba ng mayor ang mga taga Davao City nang hindi nila nakikita? Boboto ba ang mga taga Davao City ng mayor na hindi po makakapagsilbi sa kanila? Yan ang malaking tanong ngayon. Kaya kailangan po ng mga taga Davao na maging matalino at maging praktikal sa pagboto. Doon na kayo sa tao na makakapagsilbi. Doon na kayo sa tao na nandiyan ang presensya, andyan ang isip, andyan ang kanyang pagmamahal sa Davao City. Lahat naman ng kumakandidato dyan ay tsak na mahal ang Davao. Pero iba nga lang ang sitwasyon ni Digong dahil ito nga po ay nakakulong doon sa The Hague. Buti nga lang sana kung ito nakakulong sa BJMP, sa Bilibid. Kaya lang, sa iba yung dagat po ito nakakulong. Na kung yung nga pong anak ay hirap na hirap makapasok, what more pa kaya kung sakaling ang assistant o ang secretary ang papasok doon sa The Hague para makabuo pa rin si Digong ng kanyang mga polisiya makapagsilbi sa Davao. Yun po ang problema. Ang nakakulong ay si Duterte at ang malaya ay yung mga Nograles. So, paano yun? Di ba? Kayo mamimili dyan. Kung ayaw niyo sa mga Duterte, Nograles kayo. Pero kung gusto niyo ay Duterte, ay nakakulong. Paano kayo mapapaglingkuran na nakakulong? Mahirap.
Buti sana kung dito siya nakakulong sa Maynila o sa Pilipinas, baka mabigyan pa ng consideration. Ay, ang ICC, wala pong ganun. Walang political accommodation sa kanila. Walang political issue sa kanila. Sa kanila, ebidensya, complainant, testigo, dokumento, laban sa dokumento. Labanan ng complainant, testigo, dokumento, laban sa mga defense counsel. Yan ang pinag-uusapan kasi walang political interest, local and national, ang ICC dito sa Pilipinas. Wala silang pakialam kung si Duterte ay dating Pangulo. Wala silang pakialam kung si Duterte ay kandidato for mayor ng Davao. Wala yan. So, paano ngayon? Saan kayo? Tinatanong ko lang. Kung nung nandito pa si Duterte at nagkaroon ng mga survey, maniwala kayo hindi. May mga survey na nakakalamang ang mga Nograles kasi parang sawa na sila sa mga Duterte dahil ilang dekada na. Ilang taong mayor si Duterte. Ilang taong mayor si Sara, ilang taong mayor at vice mayor si Baste. Si Pulong Duterte ay naging vice mayor din ng Davao City bago naging congressman. So, sa tingin ba ninyo, makakatulong at papabor sa mga Nograles itong nangyari sa pagkakahuli kay Digong Duterte, former president? Yan ang ating aabangan. Kasi ilang buwan na lang eh. Ngayon po ay Marso na eh. Di ba? Isang linggo na lang, April na. At this coming week, itong March 28 ang opisyal na kampanya. So malayang-malayang makakapampanya ang magkapatid na Nograles for mayor and for congressman ng 1st District. Samantalang si Duterte ay nakakulong at hindi biro yung kulungan, napakalayo. Milya-milya ang layo at unbailable offense. Kaya po, damay ang Davao dito po sa nangyari kay Digong. Damay dahil nga po namumroblema tingin ko ang mga taga Davao kung sino ang kanilang iboboto. Kasi nga po kung sa atin na mga kumbaga botante, syempre ang gusto natin, ang ating iboboto ay nakalaya. 'Di ba? Kung kay Trillanes nga, kay De Lima, 'di ba? Ang gusto natin, 'di ba? Sila mga nakakulong dati, ang gusto natin yung nakalaya pero si Trillanes nagawang manalo kahit po nakakulong. Pero yun nga po ang problema. Paano makakapagsilbi kung nakakulong? Si Trillanes nakakulong pero dito lang sa ating bansa. Etong si Digong nandun po sa ibayong dagat na libo-libo na milya ang layo. Kaya ito po isang pagsubok sa mga taga Davao kung paano po sila mamimili ng kanilang mayor sa darating na eleksyon. Pati nga sa pangangampanya, tingin ko nahihirapan itong si Baste Duterte kasi wala ang kanyang ama. Alam naman natin na si Digong ang talagang malakas sa Davao. Kaya nga, ito nga si Digong ang inilaban dito kay Nograles kasi nga po kung Baste at Nograles ang magharap sa pagka-mayor, medyo may tulog si Baste. Dahil ito nga pong si Carlo Nograles ay bukod sa ito ay galing sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno at ito yung naging congressman, ito yung naging secretary ng Civil Service Commission, marami pa po itong achievement. Samantalang si Baste, naging mayor lang dahil sa pagiging Duterte. So, ito po ay isang malaking problema ngayon sa mga Duterte, damay, pati ang mga taga Davao City. Isa pong malaking pagsubok ito ngayon sa kandidatura ng mga Duterte. At kung manalo man si Digong, kawawa din ang mga taga Davao. Bakit? Kasi bumoto sila ng mayor na wala, hindi nila nakikita, hindi nila nalalapitan. Ang mayor, naku, dapat po dyan, yan ay merong, kumbaga, talagang may personal touch ang kanilang pamumuno. Ang mga taga Davao, ang gusto nila malambing ang kanilang mayor. Ang gusto nila, mga taga Davao, nakikita nila ang kanilang mayor.
So, paano ngayon yan? Hindi naman pwede ang substitution. Hindi naman pwedeng dahil wala si Digong, ang uupo ay ang kanyang vice mayor. Diba? Kaya ito po isang malaking hamon ngayon sa mga taga Davao at sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi wala pa po tayong ganoon na batas o kautusan na kapag wala yung mayor na kulong sa ibang bansa, ay pwede na merong pumalit or pwede pa rin siya magpatuloy. Kasi nga po, ito ang problema. Napakahirap kausapin ni Digong doon sa Dahig. Napakahirap po. Bago ka makapasok, ikaw ay dadaan muna sa butas ng karayom. Bago ka makapasok, makadalaw, makausap si Digong, kailangan mo ng appointment. Kailangan mong pumirma ng napakahabang fill-up forms at hindi ka basta-basta makakapasok. Diba? Kaya paano ngayon yan? Ano yun? Yung mga tauhan ni Digong as mayor, kailangan mag-stay doon sa Dahig para makapagsilbi si Digong. So, let's say once a week makapasok yung sekretarya, saka palang magbibigay ng instruction si Digong, saka palang ire-relay nitong sekretarya sa mga tauhan sa Pilipinas ang utos ni Digong o ang mga gustong mangyari ni Digong sa Davao City. Which is napakagastos. Kasi kung dadalhin ni Digong ang kanyang opisina doon sa Dahig, let's say consists of 5 person. Sa flight pa lang papunta doon, magkano na? Pagpalagay mo na ang ticket, 70,000 to 100,000. Isang tao. Uupa ng isang kwarto doon. Uupa ng isang bahay. Gagawin nilang opisina. Sino ang mag-shoulder? Mga taga Davao. Naku po, napakalaking halaga tsak nun. Papasahurin mo sila. Papasahurin mo sila, tapos titira sila doon sa Dahig. Pagkain, transportasyon, lahat ng kanilang mga pangangailangan ay ibibigay po ng Davao City Government. Diba? So, dapat noon pa lang napaghandaan na to ng ating gobyerno. Noon pa lang, 'di ba? Mga panahon pa lang na binabalangkas ang 1986 Constitution. Di sana, 'di ba? Nagawa na nilang paghandaan nito na merong batas na kapag ang isang mayor, congressman, governor, konsehal ay nakulong sa ibang bansa, automatic yung vice mayor ang uupo. Or immediate family nung mayor ay pwedeng mag-substitution. Ito ngayon yung problema, hindi po ito napaghandaan ng ating mga mambabatas noong unang panahon pa. Diba? Di sana ngayon, hindi mamomroblema ang taong bayan ng Davao kung paano sila boboto ng mayor na hindi makakapagtrabaho, or ang pipiliin ba nila ay itong si Carlo Nograles na nandiyan, makakapagsilbi, makakadamay sa kanila sa oras ng pangangailangan, at makakausap nila. Madadalaw nila doon sa City Hall. Diba? Kasi napakahirap na. Kunwari lang, may paparating na malakas na bagyo. Tatawagan pa si Digong, Mayor Digong, paano ba to? May paparating na bagyo. Ang tanong, magkaiba ang oras. Diba? Sa Pilipinas at sa Dahig, Netherlands. Diba? Kaya napakahirap. Yun lang po ang pinaka-simpleng word. Napakahirap pag nanalo si Digong. Paano makakapagsilbi sa mga taga Davao? So, gusto ba ng mga taga Davao ang kanilang magiging mayor ay nakakulong? Kung sakaling iboto nila ay Duterte? O ang gusto nila ay ang mayor na malaya, na kanilang makikita at malalapitan araw-araw? Ayan po ang pagpipilian. Kung qualification, pareho silang may qualification, pareho silang dating politiko, at sila yung mga abogado. Ang kaibahan lang, si Digong ay naging presidente. Pero si Nograles, dating congressman, dating cabinet secretary, at dating chairman ng commission or civil service commission. So yung qualification as mayor, walang kaduda-duda. At yun namang si Mix Nograles, yung qualification, wala rin duda for first district congressman against Pulong Duterte. Dahil yan ay abogada,
magaling na abogada, at higit sa lahat, dati ring party list congressman, PBA party list. So may karanasan sa Kongreso, active sa mga naging hearing sa Kongreso until now. So yan po yung mga background nila. Saan kayo? Ayan ang tanong. Mga taga Davao, huwag kayo magagalit. Tinatanong ko lang po kayo, malaya kayo. Dahil yung kinabukasan, inyong pangailangan, kaunlaran ng Davao, development ng Davao, katahimikan ng Davao, at tourism ng Davao, lahat ng positibo. Nasa kamay yan ang magiging susunod na mayor. Sino ang gusto niyong mayor? Yung mga dati, pamilya na dating mayor, o itong bagong pangalan pero matagal ng politiko sa Davao City, pang national and local, kasi yung mga Nograles, anak yan ni dating Speaker Nograles. Okay? So saan kayo? Yun lang naman ang mabigat at matinding magkalaban sa politika sa local posisyon. Pero kahit local ay national kasi Duterte ang pinag-uusapan. Kaabang-abang talaga, ano ha? Ayan, okay? Sana po ay maging maayos, maunlad, may katahimikan, may magandang hanap buhay, at may kinabukasang maganda ang lahat ng taga Davao. Hindi lang yung nakatira sa Davao City, kung hindi yung lahat ng mga mamamayan sa buong mundo, mga followers natin, subscribers at viewers na nasa ibang bansa o nandito sa ibang lugar outside Davao City. May pagmamahal at malasakit kayo sa inyong mga mamayan. Kayo na mga Pilipinong nasa malalayong lugar na hindi nabotante sa Davao City, pero meron kayong sigurong pamilya ron. Kayo'y makakatulong sa kanila kung ano pwede nyong i-advise, pero huwag nating impluensyahan ang taga Davao City elected or registered voters ang makapagpapasya kung sino ang kailang gustong tulungan at gustong maging mayor or mga national na posisyon, dahil yung mga party list, national, congressman, or yung higit sa lahat mga senador, bahala na sila. Okay? So, ako naniniwala, maganda ang Davao. Tagal ko na pupunta dyan. 15 taon akong pabiyahe-biyahe dyan. Mula 2008 hanggang 2022. Pinakahuling biyahe ko sa Davao ay noong April 2022. Yun ang pinakahuling biyahe ko sa Davao. Sa kung ilang taon, ilang biyahe, hindi ko na humatanda kung ilang ulit akong pabalik-balik dyan sa Davao City. Kaya kabisado ko yung Davao City. Maganda ang Davao City. Sana lalo pa kayong umunlad. Sana lalo pa kayong magkaroon ng katahimikan. Hangad ko ang inyong kapayapaan at katahimikan sa pagbabagong buhay, pagbabago at kaunlaran, hindi lang sa mga taga Davao, sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, local and tourist, foreign tourista, foreign tourist, ay maging matagumpay sa kanilang paglalakbay, palabas at papasok ng Davao City at Davao Region at buong Mindanao. Kasi katahimikan at matahimik ang buong Mindanao. Sa totoo lang, tahimik sila. Mahal natin ang lahat ng lahi, basta Pilipino. May prinsipyo at magpamahal sa bayan. Pare-parehas tayo. Please like and share ng video ito. Nasa mga taga Davao pa rin po ang pagpapasya kung sino ang kanilang gustong maging mayor. Pero kailangan po nila talagang maging matalino, mautak, at maging praktikal sa panahon ngayon. Pero kung talagang mahal nila si Digong, wala tayo magagawa, mayor pa rin nila yan. Magiging mayor pa rin nila yan, iboboto pa rin nila yan. Pero kung gusto nila na may nakikitang mayor, may nakaupong mayor sa kanilang City Hall, nakakapagsilbi, nakakapagpatupad ng mga ordinansa, nakakagawa ng mga kautusan na magiging kapakipakinabang sa ating mga kababayan sa Davao, syempre, di ba, ang iboboto nila ay yung mga kandidato na nandiyan ang presensya sa Davao. So, iiwanan na natin ang issue na ito sa mga taga Davao. God bless sa mga taga Davao. Sana po ay mas lalo pang umunlad ang inyong lugar, mas lalong maging maayos, at mas lalo po maging produktibo ang mga tao diyan dahil nga po sa paparating na mga pagbabago. Isang malaking pagbabago to. Kay manalo o matalo si Digong, ito po ay makakaranas ng malaking pagbabago dahil nga po sa unang pagkakataon, kung sakali na manalo si Digong, magkakaroon po ng mayor na hindi po nakikita sa Davao City Hall. At kung matalo naman si Digong, let's say nanalo yung pastor, nanalo si Carlo Nograles,
ay wala pong ibang mangyayari kung hindi isang napakalaki ding pagbabago dahil nga po, syempre, ang Davao City po ngayon ay makakaranas na magkaroon ng mayor na bago ang apelido, bago ang katauhan, at bago ang magiging pamamahala. Ibang style, ibang katauhan naman, di ba? So, parehas na mayroong dalang pagbabago ang darating na 2025 election sa Davao City. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Sir Mike Abe, salamat sa yung video. Sa mga kababayan natin dyan sa Davao City, dasalan po kayo at malalagpasan nyo din ang pagsubok na ito sa hirap ng pagboto ng isang mayor. Eventually, masasanay na rin kayo kung ano ba ang inyong mga magiging desisyon ngayon. Kumbaga, dito lang to sa una kung paano kayo makakapag-desisyon. Pero, pagdating ng mga araw, pagdating ng mga susunod na eleksyon, magiging madali na sa inyo ang lahat. So, yun lamang po. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.